Isang magandang at mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, ako po ang inyong kasama sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa sakripisyo at pag-ibig. Sabi nila, ang pamilya raw ang ating kanlungan. Pero paano kung ang mismong kanlungan na ito ang maging sanhi ng iyong pinakamabigat na pasanin? Posible bang ang isang kasunduang isinilang sa desperasyon at pagkakasala ay maging tulay patungo sa tunay at wagas na pagmamahal? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway sa unang kabanata ng ating serye na pinamagatang Ang Amoy ng Lumang Sinulid at ang Mahinang Kalansing ng Makinang Pantahian ang bumubuhay sa kaluluwa ni Liwayway Di Makulangan. Sa loob ng maliit na paggawaan ng Di Makulangan Textiles, sa gitna ng mga nagtataasang rolyo ng tela na unti-unti nang nauubos, doon niya natatagpuan ang kapayapaan. Bawat hibla ng telang dumadaan sa kanyang mga daliri ay tila isang alaala ng kanyang yumaong ina. Isang babaeng inialay ang buong buhay sa sining ng paghahabi. Hinaplos niya ang isang piraso ng telang pinya na may burdang disenyo ng sampagita. Ito na ang huling rolyo, ang huling hininga ng negosyong minana pa nila sa kanilang mga ninuno. Napabuntong hininga siya, isang tunog na nilamon ng katahimikan ng bodega. Ang pangarap niyang muling buhayin ang Di Makulangan Textiles ay tila isang bituin na unti-unti nang nawawalan ng liwanag. Liwayway! Ang matigas na boses na yon ay tila isang punyal na sumira sa kanyang munting mundo. Boses iyon ni Imelda, ang kanyang madrasta. Agad na tumayo si Liwayway, pinagpagan ang kanyang bestida at nagmamadaling lumabas ng paggawaan. Pagdating niya sa sala, ang tensyon ay halos hinihiwa ng kutsilyo. Nakaupo si Imelda sa pinakakabiserang silya. Ang kanyang postura ay strikto at puno ng awtoridad. Sa tabi niya ay ang kanyang dalawang anak, sina Brenda at Clarice. Si Brenda ay abala sa pag-scroll sa kanyang mamahaling telepono, may mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Si Clarice naman ay nakayuko, tila ayaw masangkot sa kung anumang magaganap. At sa isang sulok, nakaupo ang kanyang ama, si Antero. Ang dating matikas na haligi ng kanilang tahanan ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili, nakayuko, balisa, at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Nasaan ka na namang galing, Aber? Nagpapakarena ka na naman sa bodega? Bungad ni Imelda, ang bawat salita ay may kasamang lason. Nandoon lang po ako, tinitingnan ang mga natitirang tela. Mahinang sagot ni Liwayway. Tela, tela, tela. Puro ka na lang tela. Sigaw ni Brenda, hindi man lang inaalis ang tingin sa telepono. Hindi naman yan ang magbabayad ng mga utang natin. You're so useless. Napayukom ang mga palad ni Liwayway sa kanyang tagiliran. Ginagawa ko ang lahat para makatulong. Tumigil ka! Putol ni Imelda. Ang pagtulong na magagawa mo ay hindi sa pamamagitan ng paglalaro sa mga basahan na yan. May mas mahalaga kang gagawin. Itinuro ni Imelda ang kanyang ama. Antero, sabihin mo na sa kanya. Dahan-dahang itinaas ni Antero ang kanyang ulo. Ang mga mata niya ay puno ng sakit at hiya. Anak, Liwayway, kailangan nating iligtas ang kumpanya. Ang Di Makulangan Textiles, malapit na. Malapit na itong mawala sa atin. Parang may kung anong malamig na bagay ang gumapang sa likod ni Liwayway. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Papa? May isang paraan, sabi ni Imelda, na siyang sumagot para sa kanyang asawa. Isang napakagandang oportunidad. Ang pamilya Aguilar, ang mga may-ari ng Aguilar Prime Holdings, handa silang tulungan tayo. Ang pangalang Aguilar ay kilala sa buong probinsya ng Hiyas. Sila ang pinakamayaman, pinakamakapangyarihan. Ngunit ano ang kinalaman nila sa isang maliit na negosyo ng tela na tulad ng sa kanila?
Anong kapalit? Nangangatal na tanong ni Liwayway sapagkat alam niyang sa mundong ginagalawan ni Imelda, lahat ng bagay ay may katumbas na halaga. Ngumiti si Imelda, isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Simple lang, isang kasal. Natawa si Brenda. Finally, magkakaroon din ng silbi itong kapatid natin. Ikakasal ka, Liwayway, sa nag-iisang tagapagmana ng mga Aguilar. Parang nabingi si Liwayway. Kasal? Hindi ko po kayo maintindihan. Ang tagapagmana, si Castor Aguilar, paglilinaw ni Imelda, ay nangangailangan ng mapapangasawa at ikaw, Liwayway, ang napili nila. Isang malamig na takot ang bumalot sa puso ni Liwayway. Pero bakit ako? Hindi ko naman siya kilala. Ano ka ba? Ang swerte mo nga. Singit ni Brenda. Magiging Mrs. Aguilar ka. Kahit na huminto siya at tumingin kay Liwayway mula ulo hanggang paa na may halong pang-aalipusta. Ang mapapangasawa mo ay isang baldado. Baldado. Lumpo. Ang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang sikat na kwento tungkol sa trahedya ng mga Aguilar. Ang aksidenteng nag-iwan sa nag-iisang anak nilang si Castor na nakaratay sa isang wheelchair. Isang kasunduan lang naman ito. Pagpapatuloy ni Imelda. Pakakasalan mo siya. Isasalba nila ang ating negosyo. Lahat tayo ay makikinabang. Ikaw, magkakaroon ka ng buhay na hindi mo man lang mapapangarap. At kami, maisasalba namin ang dangal ng pamilyang ito. Napatingin si Liwayway sa kanyang ama, naghahanap ng tulong ng anumang sinyales na isa lamang itong masamang biro. Ngunit ang nakita niya ay isang lalaking talunan. Papa? Para ito sa pamilya, anak. Halos pabulong na, sabi ni Antero. Para sa alaala ng iyong ina. Ito lang ang paraan. Ang pagbanggit sa kanyang ina ang siyang sumaksak ng malalim sa kanyang puso. Ginamit nila ang alaala nito laban sa kanya. Ang galit at sakit ay nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Hindi, mariin niyang sabi. Hindi ninyo maaaring gawin ito sa akin. Hindi ko ibebenta ang aking sarili. Tumayo siya at tumakbo palabas ng bahay, hindi pinapansin ang mga sigaw ni Imelda sa kanyang likuran. Dumiretso siya sa lugar na tanging nakakaintindi sa kanyang sakit, ang sementeryo. Doon, sa harap ng malamig na lapida ng kanyang ina, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang luha. Niyakap niya ang marmol na para bang iyon ang kanyang ina. Mama, anong gagawin ko? Hikbi niya. Sinisira nila ang lahat ng pinaghirapan mo. Gagamitin nila ako para lang sa pera. Mama, tulungan mo ako. Ang hangin ay malamig at ang mga dahon ay humuhuni na parang mga bulong. Sa gitna ng kanyang pagtangis, naaalala niya ang mga huling salita ng kanyang ina. Anak, ang pamilya ang pinakamahalagang yaman. Alagaan mo ito. Alagaan mo ito. Ang mga salitang yon ay tila isang tanikalang gumapos sa kanyang puso. Nang gabing iyon, bumalik siya sa bahay. Ang kanyang mga mata ay maga, ngunit ang kanyang tindig ay hindi na tulad ng dati. May isang bigat sa kanyang mga balikat, isang katahimikang nakakabingi. Naabutan niya silang tatlo sa sala, naghihintay. Si Imelda, si Brenda, at ang kanyang ama. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Tumingin lamang siya ng diretso sa kanyang ama, sa lalaking dapat sanay kanyang tagapagtanggol. Sa mga mata nito, nakita niya ang isang pakiusap, isang pagsusumamo ng isang taong nalulunod. At sa sandaling iyon, alam ni Liwayway na natalo na siya. Para sa alaala ng kanyang ina, para sa amang wala ng lakas lumaban, at para sa nag-iisang pangarap na natitira sa kanya, ang maisalba ang Di Makulangan Textiles, gagawin niya ang dapat gawin. Huminga siya ng malalim. Ang bawat paghinga ay tila isang pagtanggap sa kanyang mapait na kapalaran. Pumapayag po ako.
Matapos ang araw ng mapait na pagsang-ayon ni Liwayway, naging mabilis ang lahat. Ang mga sumunod na linggo ay tila isang panaginip na hindi niya makontrol, isang malabo at nagmamadaling pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari na humihila sa kanya patungo sa isang hindi tiyak na patutunguhan. Ang paghahanda para sa kasal ay hindi isang masayang celebration, kundi isang transaksyong isinasagawa ng may malamig na kalkulasyon. Wala siyang pagkakataong makilala o kahit man lang makita sa personal ang lalaking kanyang pakakasalan. Lahat ng impormasyon tungkol kay Castor Aguilar ay dumadaan sa filter ni Imelda. Mga pira-pirasong kwento na mas nagdudulot ng takot kaysa kapanatagan. Isang hapon, habang isinusukat niya ang kanyang trahe de boda, pumasok sina Brenda at Clarissa sa silid. Ang damit, nagawa sa pinong tela mula sa kanilang sariling paggawaan, ay simple ngunit elegante. Ito sana ang pangarap ng bawat babae. Para kay Liwayway, ito ay isang magandang kulungan. Wow! Tingnan mo nga naman, sabi ni Brenda, habang iniikutan si Liwayway na parang isang manikang sinusuri. Kahit anong ipasuot sa'yo, mukha ka pa ring kawawa. Hinawakan niya ang manggas ng damit. Sayang ang ganito kagandang tela sa'yo. This would look better on me. Huwag mong hawakan yan, Brenda. Mahinang saway ni Liwayway. At bakit hindi? Don't forget, this wedding is for us, not for you. Isa ka lang instrumento. Sagot ni Brenda, bago tinapunan ng tingin si Clarice. Hindi ba, Clarice? Sabihin mo sa kanya. Si Clarice ay tahimik lang sa isang sulok, nakayuko at pinaglalaruan ang laylayan ng kanyang damit. Hindi siya umimik. Hindi niya kayang tingnan si Liwayway sa mata. Pag-alis nila, dumating naman si Imelda. May dalang isang folder ng mga dokumento. Malamig niyang inilahad ito sa ibabaw ng kama. Basahin mo ito at pirmahan mo, isang kasunduan sa kasal. Binuklat ito ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga salitang nakasulat sa legal na papel. Mga probisyon na nagsasabing wala siyang karapatan sa anumang yaman ng mga Aguilar. Na mananatili silang may hiwalay na silid na tungkulin niyang alagaan ang kanyang asawa at sumunod sa lahat ng ipag-uutos nito, kapalit ng suportang pinansyal sa Dimakulangan Textiles. Bawat salita ay isang daagdag na rehas sa kanyang selda. Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon sa pagbabasa, sabi ni Imelda na tila naiinip. Pirmahan mo na. The Aguilars are waiting. Nanginginig ang kamay ni Liwayway habang hawak ang pluma. Sa bawat letra ng kanyang pangalan na isinulat niya sa ilalim ng kontrata, nararamdaman niya ang unti-unting pagkawala ng kanyang sarili. Sa gabi, kapag mag-isa na lamang siya, sinusubukan niyang maghanap ng anumang impormasyon tungkol sa kanyang mapapangasawa. Nagbabaka sakali siyang makahanap ng kahit isang larawan, isang artikulo, o kahit anong magbibigay sa kanya ng ideya kung sino si Castor Aguilar. Ngunit ang internet ay tila isang blangkong pader. Ang mga resulta ng paghahanap ay puro tungkol sa Aguilar Prime Holdings, mga press release ng korporasyon at mga larawan ng ama nito. Walang personal na detalye, walang social media account. Ang tanging paulit-ulit na lumalabas ay ang mga luma ng balita tungkol sa isang malagim na aksidente sa sasakyan. 2 taon na ang nakalilipas. Isang aksidenteng kumitil sa buhay ng piloto nito at nag-iwan sa nag-iisang tagapagmana ng mga Aguilar na paralisado mula baywang pababa. Isang multo. Pakakasalan niya ang isang multo. Ang misteryo sa likod ng pangalan ni Castor Aguilar ay mas nakakatakot kaysa sa anumang kwentong maaaring sabihin sa kanya nina Imelda. At dumating ang araw ng kasal. Habang nakatayo sa harap ng salamin, suot ang kanyang trahe de boda, hindi niya makilala ang babaeng nakikita niya. Ang refleksyon
ay isang estranghera, isang babaeng may malungkot na mga mata, isang pilit na ngiti, at isang kaluluwang pagod na sa pakikipaglaban. Ang puting damit ay hindi simbolo ng kalinisan at bagong simula, kundi ng pagsuko. Siya ay isang alay, isang sakripisyo sa altar ng kasakiman ng kanyang pamilya. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ang kanyang ama, si Antero, nakasuot ito ng barong. Ngunit kahit ang formal na kasuotan ay hindi maitago ang pagkakayuko ng kanyang mga balikat. Anak, oras na, sabi nito, hindi makatingin ng diretso. Sa buong biyahe papuntang simbahan, walang nagsasalita. Hawak ni Liwayway ang isang maliit na buke ng puting rosas. Ang mga kamay niya ay nanlalamig. Ang bawat metro na tinatakbo ng sasakyan ay isang hakbang palapit sa kanyang sentensya. Nang huminto ang sasakyan sa harap ng malaking pinto ng simbahan, narinig niya ang mahinang tunog ng organ. Ito na. Handa ka na ba? Tanong ng kanyang ama. Umiling si Liwayway, isang halos hindi mapansing paggalaw, ngunit walang nakakita. Walang nagmamalasakit. Bumukas ang malaking pinto ng simbahan. Ang lahat ng mga mata ay napunta sa kanya. Ang mga bulungan ay tila mga bubuyog na umuugong sa kanyang tainga. Ngunit hindi niya sila nakikita. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa dulo ng pasilyo. At doon, sa unang pagkakataon, nakita niya siya. Nakaupo sa isang modernong wheelchair si Castor Aguilar. Nakasuot siya ng isang mamahaling barong Tagalog na gawa sa pinakapurong hibla. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasandal at ang kanyang postura, kahit nakaupo, ay nagpapakita ng isang uri ng kapangyarihan na hindi maikakaila. Ngunit ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Walang emosyon, malamig, malayo. Ang kanyang mga mata na nakatitig ngayon sa kanya habang siya ay dahan-dahang naglalakad palapit, ay tila 2 piraso ng madilim na yelo. Walang bahid ng anumang init o awa. Ito ang lalaking magiging asawa niya. Ito ang kanyang magiging bantay sa kulungan. Bawat hakbang ni Liwayway palapit sa altar ay isang hakbang palayo sa kanyang sarili. Ang himig ng organ ay tila isang malungkot na panaghoy para sa kalayaang kanyang isinuko. Nang iabot ng kanyang ama ang kanyang kamay sa lalaking nasa wheelchair, doon niya naramdaman ang huling pagkalagot ng tali sa kanyang nakaraan. Siya na ngayon ay pag-aari ng isang estranghero. Ang seremonya ay nagsimula. Ang boses ng pari ay isang malayong ugong. Ang mga salita nito ay walang kahulugan sa pandinig ni Liwayway. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa lalaking nasa kanyang tabi. Hindi ito gumagalaw, hindi ito kumikibo. Tanging ang marahang pagtaas at pagbaba ng dibdib nito ang patunay na ito ay humihinga. Inuulit ko, sabi ng pari, direktang nakatingin kay Castor. Tinatanggap mo ba si Liwayway bilang iyong kabiyak na mamahalin at poprotektahan sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan? Isang sandali ng katahimikan. Para kay Liwayway, ang katahimikang yon ay tumagal ng isang kawalang hanggan. Paano kung hindi ito sasagot? Paano kung isa lamang itong masamang panaginip? Opo, Padre, tinatanggap ko, sagot ni Castor. Ang kanyang boses ay malalim at matatag, walang bahid ng anumang emosyon. Isang boses na sanay mag-utos, na palingon ang pari kay Liwayway. At ikaw, Liwayway? Napapalunok si Liwayway. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Naramdaman niya ang titig ng lahat, lalo na ang matalim na titig ni Imelda mula sa unang hilera. Sabihin mo, Liwayway, tila bulong ng hangin, para sa pamilya. Oo po, Padre. Tinatanggap ko po. Halos pabulong niyang sagot. Sumunod ang pagpapalitan ng sing-sing. Nang kunin ni Castor ang kanyang kamay,
Halos mapaatras si Liwayway sa sobrang lamig ng mga daliri nito. Parang yelo. Isang pagdampi na walang buhay, walang init. Isinuot nito ang singsing sa kanyang daliri, isang malamig at mabigat na piraso ng ginto na sumisimbolo sa kanyang pagkakagapos. Ganon din ang ginawa niya. Nanginginig niyang isinuot ang singsing sa daliri nito. Iniwasan ang anumang pagdampi sa balat nito. Sa kanyang gilid ng mata, nakita niya ang ngiti sa mga labi ni Imelda. Isang nangiting tagumpay. Isang ngiti ng isang reyna na matagumpay na naisakripisyo ang isang peon sa kanyang laro ng chess. Sa tabi nito, si Brenda ay halos hindi maitago ang kanyang paghalakhak. Sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin, deklara ng pari, ipinahahayag ko kayong dalawa bilang mag-asawa. Ang mga salitang yon ay tila isang martilyo na pumukpok sa huling pako ng kanyang kabaong. Tapos na. Maaari mo nang halikan ang iyong nobya. Ito na ang sandaling pinakakinatatakutan niya. Isang halik mula sa isang estranghero. Isang halik na magiging selyo ng kanilang kasunduan. Napapikit siya, hinahanda ang sarili para sa malamig na pagdampi ng mga labi nito. Ngunit walang dumating na halik. Pagkaraan ng ilang segundo, iminulat niya ang kanyang mga mata. Si Castor ay hindi gumalaw palapit sa kanya. Sa halip nakatingin ito ng diretsyo, hindi sa kanya, kundi sa direksyon kung saan nakaupo ang kanyang pamilya. May kakaibang nangyari. Narinig ni Liwayway ang isang mahinang click na tila tunog ng preno na inilabas. At pagkatapos, sa isang paraang hindi maipaliwanag ng isipan, nagsimulang magbago ang lahat, dahan-dahan. Unang gumalaw ang kanyang mga balikat, umangat ng may lakas at kontrol. Pagkatapos, ang kanyang mga kamay ay mariing humawak sa braso ng wheelchair. Ang kanyang likod, na kanina'y bahagyang nakukuba, ay dahan-dahang tumuwid. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga panauhin. Ang mga bulungan ay nagsimula, parang apoy na kumakalat sa tuyong damo. At sa harap ng daan-daang nagtatakang mga mata, sa harap ng kanyang amang natigilan, sa harap nina Imelda at Brenda, na ang mga muka ay biglang namutla sa hindi makapaniwalang pagkasindak. Si Castor Aguilar ay tumayo. Hindi tulad ng isang taong hirap na hirap. Tumayo siya ng may kagaanan, may otoridad, at may taas na hindi inaasahan ni Liwayway. Ang lalaking akala ng lahat ay isang lumpo, ay nakatayo ngayon ng buong tikas, matangkad at malakas. Ang buong simbahan ay napuno ng nakabibinging katahimikan. Napatingin si Liwayway sa kanya. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakaawang. Ang lalaking nasa tabi niya ay hindi ang misteryosong baldado na ipinakilala sa kanya. Isa itong ganap na naiibang nilalang. Ang kanyang presensya ay naging mas matindi, mas mapanganib. Ngumiti si Castor, ngunit hindi ito isang masayang napanangiti. Ito ay isang napangiting malamig, matalim, at puno ng isang lihim na kasiyahan. At ang namangiting iyon ay hindi para kay Liwayway. Nakatutok iyon na parang isang patalim kina Imelda, Brenda, at Clarice. Nakita ni Liwayway kung paano gumuho ang mundo sa mga mukha ng kanyang madrasta at kapatid sa ina. Ang kanilang tagumpay ay naging abos sa loob lamang ng isang iglap. Pagkatapos, ibinaling ni Castor ang kanyang tingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay hindi na blanko. Mayroon ng kislap sa mga ito. Isang kislap ng panunukso, ng isang laro na siya palang ang nakakaalam ng mga patakaran. Dahan-dahan siyang yumuko na para bang hahalikan siya. Napahinto ang paghinga ni Liwayway. Ngunit sa halip ng mga labi, ang naramdaman niya ay ang mainit na hininga nito malapit sa kanyang tainga. At bumulong ito sa isang boses na sapat lang para marinig nilang dalawa. The real show begins now, Mrs. Aguilar. Mula sa kinatatayuan niya sa malawak na balkonahe ng kanilang silid, tanaw ni Castor Aguilar ang mga ilaw ng probinsya ng Hiyas.
Ang reception sa ibaba ay puno pa rin ng mga naguguluhang bisita. Ang kanilang mga bulungan ay umaabot hanggang sa itaas na parang mahinang alon. Ngunit sa loob ng suite na ito, ang katahimikan ay mas mabigat pa sa mamahaling chandelier na nakabitin sa itaas nila. Pinagmasdan niya ang babaeng nakatayo ngayon sa gitna ng silid, ang kanyang asawa, si Liwayway. Kanina sa simbahan, nakita niya ang takot sa mga mata nito. Ngayon, ang takot ay napalitan ng pagkalito at sa ilalim niyon, isang kislap ng galit. Maganda. Mas gusto niya ang galit kaysa sa takot. Ang galit ay nangangahulugang mayroon itong ipinaglalaban. Ang takot ay nagpapahiwatig lamang ng pagsuko. Sa loob ng 2 taon, naging sanay siyang mag-obserba mula sa kanyang wheelchair. Naging perpekto ang kanyang pagkukunwari. Natutunan niyang basahin ang mga tao hindi sa kanilang sinasabi, kundi sa kanilang mga kilos. Ang mabilis na pag-iwas ng tingin, ang panginginig ng kamay, ang pilit ng ngiti. At ang pamilya ni Liwayway, partikular na ang madrasta nito, ay isang bukas na aklat ng kasakiman. Ngunit si Liwayway, iba siya. Mayroong isang uri ng tibay sa kanya, isang tahimik na dignidad na hindi nabasag kahit na itinulak siya sa isang kasunduang tulad nito. Iyon ang dahilan kung bakit siya ang pinili niya. Humarap siya rito. Maupo ka, Liwayway. Hindi ito gumalaw. Sa halip, tiningnan siya nito ng diretso sa mata. Ano ito? Isa na namang laro? Laro, oo. Ngunit hindi ikaw ang kalaban. Sagot niya. Dahan-dahang lumapit. Bawat hakbang niya ay tila nagpapabigat sa tensyon sa silid. Ang kasal na ito, ang pagpapanggap ko, lahat ay parte ng isang mas malaking plano. Tumawa si Liwayway, isang tawang walang saya. Plano? At ako ang ginawa ninyong pain? Pain, marahil. O marahil, isang reyna na hindi pa alam kung paano gamitin ang kanyang kapangyarihan. Sabi niya, huminto ilang talampakan ng layo mula rito. Ang aksidenteng nangyari sa akin, 2 taon na ang nakalipas ay hindi aksidente. Ito ay isang pagtatangka sa aking buhay. Nakita niya ang pagbabago sa ekspresyon nito. Ang galit ay bahagyang napalitan ng pagkagulat. May mga tao sa loob mismo ng aking kumpanya, mga kasosyo na pinagkatiwalaan ng aking ama, na gustong makuha ang lahat. Pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay naging mas malamig, mas matalas. Nang mabigo silang patayin ako, ang pagiging paralisado ko ang naging perpektong pagkakataon para sa kanila. Akala nila, isa na lang akong inutil na naghihintay na lang mamatay. Kaya hinayaan ko silang maniwala sa kasinungalingang yon. Dahil sa anino, mas malinaw mong makikita ang mga ahas. Naglakad siya patungo sa isang maliit na mesa at binuksan ang isang drawer. Kinuha niya ang isang manipis na folder at inilahad ito kay Liwayway. Ano ito? Tanong nito. Ang pag-aalinlangan ay malinaw sa kanyang boses. Buksan mo. Nag-aalangan man, binuksan niya ito. Sa loob ay may mga kopya ng mga financial statement, mga bank transfer. Sa unang tingin, mukha lang itong mga ordinaryong dokumento. Tingnan mo ang pangalan ng kumpanyang tumatanggap ng mga bayad mula sa Aguilar Prime. Turo ni Castor. Isang dummy corporation, isang paraan para magnakaw sa akin nang hindi ko namamalayan. Sinundan ni Liwayway ang kanyang daliri at pagkatapos ay itinuro ni Castor ang isa pang dokumento. Isang listahan ng mga supplier ng Dimakulangan Textiles sa nakalipas na 2 taon. At ngayon, tingnan mo ang pangalan ng pinakamalaking supplier na biglang pumasok sa inyong kumpanya. Ang supplier na may pinakamataas na singil para sa mga materyales na mababa naman ang kalidad. Ang parehong supplier na unti-unting pumatay sa negosyo ninyo. Nakita ni Castor ang sandali ng realisasyon sa mga mata ni Liwayway. Ang pangalan sa 2 dokumento ay iisa. Ang laso na pumapatay sa kanyang kumpanya
ay siya ring lason na unti-unting sumisira sa kumpanya ng mga dimakulangan. Ang kaaway ko at ang kaaway mo ay iisa, sabi ni Castor. Napaatras si Liwayway at napaupo sa gilid ng kama. Hawak pa rin ang mga dokumento. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat. Paano? Paano nangyari ito? Iyan ang tanong na kailangan nating sagutin. At dito napapasok ang bagong kasunduan. Lumuhod siya sa harap nito, isang kilos na hindi inaasahan ni Liwayway upang magpantay ang kanilang mga mata. Ang kasunduan sa papel na pinirmahan mo ay wala ng bisa. Ito ang bagong alok ko. Manatili ka sa tabi ko. Gampanan mo ang papel ng aking asawa sa publiko. Tulungan mo akong mag-imbestiga mula sa loob ng iyong kumpanya. At ako, bilang kapalit, ay tutulungan kang bawiin ang lahat ng ninakaw sa inyo. Ibabalik natin ang Dimakulangan Textiles sa dating karangalan nito at sisiguraduhin nating magbabayad ang sino mang nasa likod nito. Tinitigan siya ni Liwayway. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan, ngunit sa kaibuturan nito, nakita ni Castor ang isang apoy na nagsisimulang mag-alab. Isang apoy na pinilit nitong patayin sa loob ng maraming taon. Ang pag-asa. Bakit ko kayo pagkakatiwalaan? Tanong nito. Kasinungalingan ang simula ng lahat ng ito. Dahil ang kasinungalingan ko, ang tanging maglalabas ng katotohanan. Sagot niya. At dahil pareho nating gustong protektahan ang pamana ng ating mga magulang, hindi ba't iyon ang dahilan kung bakit ka pumayag sa kasal na ito sa simula pa lang? Tumahimik si Liwayway, tila tinitimbang ang kanyang mga salita. Ang kanyang isip ay malinaw na naglalaban. Sino? Mahina niyang tanong. Sino ang nag-uugnay sa kaaway ninyo sa aming kumpanya? Sino ang nagpapapasok sa kanila? Tumingin si Castor ng diretso sa mga mata nito. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na parang bato. Alam niyang ang mga susunod niyang salita ang siyang tatagos ng malalim at magsisimula ng lahat. At sino ang pinaghihinalaan mo na may kagagawa nito sa aming kumpanya? Tumayo si Castor at tumalikod, muling tumingin sa mga ilaw ng probinsya. Ang taong pinakamalapit sa iyong ama. Ang mga salita ni Castor, ang taong pinakamalapit sa iyong ama, ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Liwayway na parang isang basag na kampana. Iisang tao lang ang nasa isip niya. Si Mada, ang babaeng matagal nang naghasik ng dilim sa kanilang tahanan, ngunit ang hinala ay iba sa patunay. At ngayon, armado ng isang bagong layunin at ng kapangyarihan ng pangalang Aguilar, handa na siyang hanapin ang katotohanan. Kinabukasan, ang pagbabalik ni Liwayway sa bahay ng mga dimakulangan ay hindi na tulad ng dati. Hindi na siya ang babaeng nakayuko na tumatakas. Bumaba siya mula sa isang mamahaling itim na kotse. Suot ang isang simpleng pero eleganteng bestida na ipinadala ni Castor. Naglakad siya patungo sa pinto na may taas noo. Ang bawat hakbang ay may bigat at determinasyon. Naabutan niya sina Imelda at Brenda sa sala. Nagkakape at nagtatawanan habang nagbabasa ng isang gossip magazine. Ang kanilang mga tawa ay biglang naputol nang makita nila siya. Anong ginagawa mo rito? Mataray na tanong ni Imelda, agad na napatayo. Akala ko ba'y nasa pugad ka na ng iyong mayamang prinsipe? Ito pa rin ang bahay ko. Kalmadong sagot ni Liwayway, hindi nagpapakita ng anumang takot. At narito ako para sa kumpanya. Humalakhak si Brenda. Ang kumpanya? Ano naman ang alam mo dyan? Huwag mo nang isipin yon. Magsha-shopping ka na lang, Mrs. Aguilar. Iyon naman ang ginagawa ng mga asawa, hindi ba? Hindi pinansin ni Liwayway ang pang-uuyam. Ang asawa ko si Castor ay nagpahayag ng interes na tulungan ng Dimakulangan Textiles. Bilang asawa niya at bilang isang Dimakulangan, narito ako para pangasiwaan ang mga bagay-bagay. Ang pagbanggit sa pangalan ni Castor ay
may epekto. Ang mapanuyang ngiti ni Imelda ay bahagyang naglaho, napalitan ng isang maikling kislap ng pag-aalala. Alam niyang wala siyang magagawa. Sa mata ng batas at ng lipunan, si Liwayway ngayon ay may kapangyarihan. Isang kapangyarihang hiram, ngunit sapat na para hindi niya ito basta-bastang maitaboy. Gawin mo ang gusto mo, pabalang nasabi ni Imelda bago tumalikod at nagmarcha paakyat ng hagdan. Basta huwag kang haharang-harang sa dinaraanan ko. Dumiretso si Liwayway sa lugar na pinakapamilyar sa kanya, ang maliit na opisina ng kanyang ina sa loob ng pagawan. Ang silid ay puno ng alikabok at amoy ng mga lumang papel. Tila walang gumalaw sa loob nito mula nang pumanaw ang kanyang ina. Para sa iba, isa itong bodega. Para sa kanya, isa itong santuwaryo. Isinara niya ang pinto at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakahinga siya ng maluwag. Dito nararamdaman niya ang presensya ng kanyang ina, ang kanyang gabay. Sinimulan niya ang kanyang paghahanap. Ang mga opisyal na ledger sa accounting office ay malinis, masyadong malinis, walang bakas ng anumang irregularidad. Alam ni Liwayway na si Imelda ay matalino. Hindi ito mag-iiwan ng bakas na madaling makita. Lumubog na ang araw at napalitan ng dilim, ngunit hindi siya umalis. Sa liwanag ng isang maliit na lamp desk, patuloy siyang naghalungkat. Gutom at pagod, ngunit ang nag-aalab na pagnanais na malaman ang katotohanan ang nagpatuloy sa kanya. Isang mahinang katok sa pinto ang nagpatigil sa kanya. Sino yan? Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Manang Fe, ang pinakamatagal na mananahi sa kumpanya, isang babaeng naging kanang kamay ng kanyang ina. May dala itong isang tray ng pagkain at isang baso ng tubig. Hija, kanina ka pa riyan. Mahinang sabi ng matanda. Kailangan mong kumain. Salamat po, Manang Fe, sabi ni Liwayway, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang pagod na mukha. Inilapag ni Manang Fe ang tray sa mesa. Bago ito umalis, huminto ito at tumingin sa paligid. Ang iyong ina? Kung nakikita ka lang niya ngayon, siguradong ipagmamalaki ka niya. Pagkatapos, may kinuha ito mula sa ilalim ng kanyang blusa, isang luma at makapal na ledger na nakabalot sa plastik. Noong nabubuhay pa ang senyora, dito niya isinusulat ang lahat. Ang totoong listahan. Itinago ko ito. Baka makatulong. Iniabot nito ang ledger kay Liwayway at mabilis na umalis na parang takot na may makakita. Nanginig ang mga kamay ni Liwayway habang hawak ang ledger. Ito na, ang nawawalang piraso. Binuklat niya ang mga pahina. Ang sulat kamay ng kanyang ina ay pamilyar at puno ng pag-iingat. Ginamit niya ang mga bagong dokumento at inihambing sa luma. Doon, sa ilalim ng mahinang ilaw, nakita niya ang mga anino, mga pangalan ng supplier na biglang nawala at napalitan ng bago pagkatapos mamatay ng kanyang ina. Mga presyo ng sinulid at tela na biglang tumaas ng doble at triple kahit pareho lang ang kalidad. At isang pangalan ng kumpanya na paulit-ulit na lumalabas, ang kumpanyang tumatanggap ng pinakamalalaking bayad, Golden Phoenix Trading, ang parehong pangalan na ipinakita sa kanya ni Castor. At sa dulo ng bawat transaksyon, sa ilalim ng Golden Phoenix Trading, isang pirma ang nakalagay bilang nag-apruba, malinaw at walang pagkakamali. Imelda Rosas Di Makulangan. Isang malamig na galit ang gumapang sa puso ni Liwayway. Ito na ang patunay. Ang kanyang madrasta ang siyang dahan-dahang pumatay sa kumpanyang itinatag ng kanyang ina. Habang patuloy siyang naghahalungkat sa mga lumang kahon sa ilalim ng mesa ng kanyang ina, naghahanap ng iba pang maaaring maging ebidensya. Isang bagay ang nahulog mula sa isang lumang folder. Isang litrato. Pinulot niya ito. Ang larawan ay medyo kupas na. Isang mas batang Imelda, nakangiti ng malapad. Ang buhok ay nakaistilo
ayon sa moda ng nakaraang dekada. At sa tabi niya, may isang lalaking naka-business suit. Ang braso nito ay nakaakbay sa balikat ni Imelda. Hindi niya kilala ang lalaki, ngunit ang mukha nito, pamilyar. Saan niya ito nakita? At bigla, naaalala niya ang mukha na ito. Nakita niya ito sa mga file na ipinakita sa kanya ni Castor kagabi. Ang lalaki sa larawan ay ang CEO ng pinakamalaking kalaban ng Aguilar Prime Holdings. Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa isang kakaibang routine. Sa umaga, si Liwayway ay nasa Dimakulangan Textiles, isang anino sa sarili niyang kumpanya, tahimik na nangangalap ng ebidensya. At sa gabi, sa malawak na library ng mansyon ng mga Aguilar, ipinapakita niya ang lahat ng kanyang natuklasan kay Castor. Ang kanilang relasyon ay nanatiling profesional, isang kasunduan. Ngunit napansin ni Liwayway ang isang banayad na pagbabago. Hindi na siya tinatrato ni Castor bilang isang kasangkapan lamang, kundi bilang isang tunay na partner. Magaling ang ginawa mo sa paghahanap sa lumang ledger na ito, sabi ni Castor isang gabi habang sinusuri ang mga litrato ng mga pahina na kinuha ni Liwayway. Pero kulang pa ito. Kailangan natin ng pruweba na direktang nag-uugnay sa pera mula sa Golden Phoenix Trading papunta sa personal na bank account ni Imelda. Pero paano ko gagawin yon? Wala akong access sa ganoong impormasyon. Sagot ni Liwayway, medyo nawawala ng pag-asa. Hindi mo kailangang mag-access. Kailangan mo lang magtanong ng tamang mga tanong sa tamang mga tao. Sabi ni Castor. Tumayo siya at kumuha ng isang whiteboard. Doon, iginuhit niya ang isang diagram ng istruktura ng kanilang kumpanya. Ang bawat transaksyon ay may iniwang bakas. Ang kailangan mong gawin ay matutunang basahin ang mga bakas na yon at matutunang magsalita sa paraang mapipilitan silang ilabas ang katotohanang itinatago nila. Sa mga sumunod na oras, tinuruan siya ni Castor. Hindi lang tungkol sa negosyo, kundi tungkol sa kapangyarihan. Kung paano magsalita ng may awtoridad, kung paano tumingin sa mata ng isang tao at malaman kung nagsisinungaling ito, kung paano gamitin ang pangalan niya bilang isang sandata. Sa ilalim ng kanyang paggabay, naramdaman ni Liwayway na may isang bagay na nagbabago sa loob niya. Ang dating takot ay napapalitan ng kumpiyansa. Isang linggo pagkatapos noon, kinailangan nilang dumalo sa isang malaking charity gala. Isa ito sa mga unang pagkakataon na lalabas sila sa publiko bilang mag-asawa. Habang inaayusan, hindi mapakali si Liwayway. Hindi siya sanay sa ganitong karangyaan. Huwag kang kabahan, sabi ni Castor na pumasok sa silid. Napatingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa. Suot niya ang isang simpleng dark blue na gown na lalong nagpalitaw sa kulay ng kanyang balat. You look perfect. Isang hindi inaasahang init ang gumapang sa pisngi ni Liwayway. Salamat. Sa gala, lahat ng mata ay nasa kanila. Ang balita tungkol sa milagrosong paggaling ni Castor Aguilar ay kumalat na parang apoy. At ang pagkakaroon niya ng isang simpleng asawa mula sa isang halos bangkaroteng pamilya ay lalong nagpatindi sa kuryosidad ng mga tao. Ngunit sa tabi ni Castor, na gumagalaw ng may kumpiyansa at kapangyarihan, naramdaman ni Liwayway ang isang uri ng proteksyon na hindi niya pa naramdaman kailanman. Nang mapag-isa siya sandali upang kumuha ng maiinom, doon siya hinarang ni Brenda na kasama ang ilang mayayamang kaibigan. Well, look who's here, sabi ni Brenda. Ang boses ay puno ng pang-aalipusta. Nag-e-enjoy ka ba sa pagpapanggap bilang isang socialite, ate? Huwag kang masanay. Hindi ka nababagay dito. Brenda, huwag dito, pakiusap ni Liwayway. Bakit? Nahihiya ka? Dapat lang, sabi ni Brenda. At sa isang aksidenteng pagkilos, natapon niya ang laman ng kanyang baso ng red wine
Diretso sa dibdib ng gown ni Liwayway. Oops, sorry, ang lampa ko naman. Ang mga kaibigan ni Brenda ay nagtawanan. Naramdaman ni Liwayway ang pag-init ng kanyang mga mata. Ang lahat ng kumpiyansang itinayo niya ay tila gumuho. Nais niyang maglaho na lang. Ngunit bago pa siya makapagsalita, isang boses ang pumutol sa tawanan, isang boses na malamig at mapanganib. May problema ba dito? Lumitaw si Castor sa likod ni Liwayway. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay parang matalim na yelo na nakatutok kay Brenda. Agad na hinubad ni Castor ang kanyang mamahaling suit jacket at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Liwayway, tinatakpan ng mantsa. Kay Castor, utal ni Brenda. Biglang nawala ang tapang. Nagkakatuwaan lang kami. Nagkakatuwaan? Ulit ni Castor, dahan-dahang lumapit. Sa pagkakaalam ko, ang mga taong may class ay hindi nakakahanap ng kasiyahan sa pagpapahiya sa iba. I guess, price tag can't buy you class. Can it, Miss Roches? Ang mga salita ay tumama na parang isang sampal na mula ang mukha ni Brenda sa hiya at galit. Ang mga kaibigan niya ay biglang nag-iwasan ng tingin. Kinuha ni Castor ang kamay ni Liwayway. Halika na, mahal ko. We're leaving. This place suddenly lacks quality. Habang papalayo sila, naramdaman ni Liwayway ang tibok ng kanyang puso. Dumadagundong. Walang sino man ang nagtanggol sa kanya ng ganoon sa buong buhay niya. Walang sino man. Sa loob ng sasakyan pauwi, walang nagsasalita. Ngunit ang katahimikan ay hindi awkward. Puno ito ng mga salitang hindi masabi. Nakatingin lang si Liwayway sa labas ng bintana, ngunit ang kanyang isipan ay nasa lalaking katabi niya. Ang lalaking akala niya'y isang halimaw, ngunit sa gabing iyon ay naging kanyang kabalyero. Pagdating nila sa mansyon, sabay silang pumasok sa kanilang suite. Hinubad ni Liwayway ang jacket ni Castor at maingat na inilapag sa isang silya. Salamat sa ginawa mo kanina, sabi niya, hindi makatingin ng diretsyo. Wala iyon. Asawa kita. Tungkulin kong protektahan ka. Sagot ni Castor, ang kanyang boses ay mas malambing kaysa karaniwan. Lumapit ito. Napansin niya ang isang maliit na mantsa ng wine na tumalsik sa pisngi ni Liwayway. May dumi ka. Bago pa makakilos si Liwayway, itinaas ni Castor ang kanyang kamay at gamit ang kanyang hinlalaki, dahan-dahan at maingat na pinunasan ang mantsa sa kanyang pisngi. Ang pagdampi ng kanyang balat ay nagpadala ng 1,000 boltahe ng kuryente sa buong katawan ni Liwayway. Napahinto ang kanyang paghinga. Ang kanilang mga mukha ay ilang pulgada na lang ang layo. Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon sa madilim na mga mata nito. Ang buong mundo ay tila nawala. At sila na lang dalawa ang natira. Nakatayo sa gitna ng isang katahimikang puno ng hindi inaasahang kaba at kilig. Ang pagdampi ng kanyang balat sa pisngi ni Liwayway noong gabing iyon, hindi iyon parte ng plano. Si Castor Aguilar ay isang taong nabubuhay sa luhika, sa mga kalkulasyon, sa malamig at matigas na katotohanan ng mga numero at estratehiya. Ang kanyang pagpapanggap bilang isang lumpo ay isang perpektong laro ng chess, kung saan ang bawat galaw ay pinag-isipan ng 100 beses. Ang pagpapakasal kay Liwayway ay isa sa mga galaw na yon, isang kinakailangang sakripisyo para mailagay ang reyna sa tamang posisyon. Ngunit nang punasan niya ang pisngi nito, nang makita niya ang pagkagulat at ang hindi maikakailang kislap sa mga mata nito, may isang bagay sa loob niya na gumalaw. Isang variable na hindi niya isinama sa kanyang mga kalkulasyon. Isang init. Isang hindi maipaliwanag na pagnanais na protektahan ito. Hindi bilang isang partner sa kasunduan, kundi bilang siya. Bilang Liwayway. Nasa gitna siya ng pag-aaral ng mga bagong report sa kanyang pribadong opisina nang tumunog ang kanyang telepono. Isang numero na hindi rehistrado, ngunit alam niya kung kanino galing.
Isang prepaid phone na ibinigay niya kay Liwayway para sa mga emergency. Agad niyang sinagot. Anong nangyari? Castor! Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig, puno ng sakit at pagkalito. Sila, si Mama Imelda, sinisisi nila ako. May mga nawawalang disenyo. Ipinakita nila kay Papa. Napatayo si Castor. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa telepono. Ang ahas. Alam niyang gaganti ito. Nasaan ka? Nasa bahay. Sa opisina ni Papa. Huwag kang aalis dyan. Huwag kang magsasalita. Papunta na ako. Ibinaba niya ang telepono at kinuha ang susi ng kanyang kotse. Ang kalmadong ekspresyon sa kanyang muka ay hindi nagbago, ngunit sa loob, isang bagyo ang namumuo. Ang ahas ay natakot, at kapag ang ahas ay natatakot, nangangagat ito ng walang pinipili. Alam niyang si Imelda ay desperado na, at ang isang desperadong kaaway ang pinakamapanganib sa lahat. Hindi niya inisip kahit isang segundo na may kasalanan si Liwayway. Sa maikling panahon ng kanilang pagsasama, nakita niya ang integridad nito, ang pagmamahal nito sa pamana ng kanyang ina. Hinding-hindi nito gagawin ang bagay na yon. Ang biyahe papunta sa bahay ng mga dimakulangan ay tila isang kawalang hanggan. Bawat segundo ay isang karayom na tumutusok sa kanyang pasensya. Pagdating niya, hindi na siya kumatok. Itinulak niya ang pinto at pumasok. Ang sala ay isang entablado ng drama. Si Imelda ay umiiyak, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa isang perpektong pag-arte ng isang biktima. Si Brenda ay nakatayo sa tabi nito, may mapanuyang ngiti. At si Antero, ang ama, ay nakatayo na parang isang nag-aapoy na bulkan. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagkadismaya. At sa gitna ng lahat ng yon, nakatayo si Liwayway. Hindi ito umiiyak. Nakatitig lamang ito sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay blangko, walang buhay. Ngunit hindi iyon ang unang napansin ni Castor. Ang unang napansin niya ay ang isang mapulang marka sa pisngi nito. Isang marka ng isang palad. At sa sandaling iyon, ang lahat ng kalkulasyon sa isip ni Castor ay naglaho, napalitan ng isang dalisay at nagyeyelong galit. Mabutit dumating ka, Castor. Pinbunggad ni Imelda, tumatakbo palapit sa kanya na para bang siya ang tagapagligtas. Tingnan mo ang ginawa ng asawa mo. Ibinenta niya ang mga bagong disenyo natin sa kalaban. Isang traidor. Hindi pinansin ni Castor si Imelda. Ang kanyang mga mata ay hindi naalis sa nakayukong figura ni Antero. Naglakad siya palapit. Ang bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Huminto siya sa pagitan ni Liwayway at ng ama nito na para bang isang pader na bakal. Ginalaw mo siya, sabi ni Castor. Hindi ito isang tanong, isa itong pahayag, isang hatol. Napatingin si Antero. At sa unang pagkakataon, nakita ni Castor ang takot sa mga mata ng lalaki. Hindi mo naiintindihan. Nagpauto siya sa pera. Sinira niya ang tiwala ko. Ang tiwala? Mahinang ulit ni Castor. Isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang malaking salita para sa isang taong ipinagbili ang sariling anak para sa negosyo. Napaatras si Antero na parang nasampal. Ang mga ebidensya na yan, sabi ni Castor, tinuturo ang mga papel sa mesa nang hindi man lang tinitingnan, ay basura. At ang babaeng iyan, dagdag niya, tinuturo si Imelda, ay isang ahas na matagal nang nilalason ng iyong pamamahay. At ikaw, sa iyong kahinaan, hinayaan mo siyang gawin iyon. Nilingon niya si Liwayway. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang butil ng luha na dumaloy sa pisngi nito. Ang pulang marka ay mas lalong naging matingkad. Pinalaki kitang maging mabuting anak, pero isa ka palang ahas. Sigaw ni Antero, ang kanyang boses ay basag sa galit at sakit.
desperadong kumakapit sa kasinungalingang ibinigay sa kanya ni Imelda. "Lumayas ka sa pamamahay ko." Hinawakan ni Castor ang kamay ni Liwayway. Malamig ito, nanginginig. Mariin niya itong hinawakan, ipinaparamdam ang kanyang lakas. Humarap siyang muli kay Antero. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang nakakakilabot na bulong. "Mula ngayon, wala ka ng karapatang tawagin siyang anak. Isa na siyang Aguilar. At hinding-hindi mo na muling mapagbubuhatan ng kamay." Hindi na niya hinintay ang sagot. Hinila niya si Liwayway, pinalabas ng silid na yon, palayo sa lason, palayo sa sakit. Habang naglalakad sila palabas, narinig nila ang pagbasag ng isang bagay sa loob, ngunit hindi na sila lumingon. Ang biyahe pabalik sa mansyon ay tahimik. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi puno ng mga salitang hindi masabi. Puno ito ng sakit na nararamdaman. Hawak pa rin ni Castor ang kamay ni Liwayway, ngunit ang isip niya ay nasa ibang lugar. Ang galit niya ay hindi pa humuhupa. Isang malamig at kontroladong galit na nakatutok sa mga taong nanakit dito. Pagdating nila sa kanilang suite, binitiwan niya ang kamay nito at dumiretso sa bar para magsalin ng isang baso ng tubig. "Magpahinga ka na," sabi niya. Hindi ito nililingon. "Ako na ang bahala sa lahat." Mayroong isang bagay sa loob ni Castor na hindi niya maintindihan. Isang damdaming hindi lohikal. Ang makita ang marka ng sampal sa pisngi nito ay nag-apoy sa isang uri ng galit na matagal na niyang hindi naramdaman. Isang galit na hindi para sa negosyo, kundi personal, mapanganib. Ang babaeng ito, na pumasok sa buhay niya bilang isang simpleng piyesa sa kanyang laro, ay unti-unti nang nagiging sentro nito. At iyon ay nakakatakot. Kinabukasan, habang nasa opisina siya, sinusubukang ibalik ang kanyang focus sa paghihiganti. Isang delivery man ang nag-abot sa kanyang sekretarya ng isang plain na brown envelope. Walang return address, walang pangalan ng nagpadala. "Para sa inyo, sir." "Urgent daw po," sabi ng sekretarya. Binuksan niya ito nang may pag-iingat. Sa loob, mayroong ilang mga litrato, mga colored prints sa high-quality photo paper. Ang unang litrato ay nagpakita kay Liwayway na nakaupo sa isang tahimik na coffee shop. Ang kanyang mukha ay balisa. Sa tapat niya, isang lalaki ang nakaupo, nakangiti, at tila may sinasabing importante. Ang lalaking iyon, kilala niya ang mukha na yon. Si Marco Ilustre, ang anak ng pinakamalaking karibal niya sa negosyo. Ang anak ng lalaking pinaghihinalaan niyang nasa likod ng aksidente niya. Sa pangalawang litrato, ang anggulo ay mas malapit. Si Marco ay nakapatong ang kamay sa braso ni Liwayway sa isang paraan na maaaring ituring na pangaaliw. Sa pangatlo, si Liwayway ay tumatanggap ng isang maliit na sobre mula kay Marco. Bawat litrato ay isang suntok sa kanyang sikmura. Ang kanyang isip, na sanay sa lohika at estratehiya, ay biglang naguluhan. May paliwanag ito, sabi ng isang bahagi ng kanyang utak. Isang patibong. Ngunit isang mas madilim na bahagi, isang bahaging puno ng mga peklat mula sa nakaraan, ang nagsimulang bumulong. Flashback. Ang tawa ng isang babae. Ang tunog ng champagne glass. Ang amoy ng kanyang pabango sa kwarto niya. Si Cassandra, ang kanyang dating kasintahan, ang babaeng akala niya'y mamahalin niya habang buhay. Bago ang aksidente. Bago niya matuklasan na ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanyang schedule sa araw na yon ay ibinigay nito sa kanyang mga kaaway, kapalit ng pera. Ang sakit ng pagkakanulo. Mas masakit pa kaysa sa mga nabaling buto. Ang mga litrato sa kanyang kamay ay naging lason, ang lason ng duda. Ang lahat ng init na nagsimulang mamuo sa kanyang puso para kay Liwayway ibiluwo ay biglang nanlamig. Naging yelo. Ang pag-aalala, ang pagtatanggol, ang hindi inaasahang kilig.
Lahat ay naging isang malaking biro, isang kahinaan. Ginamit na naman ang kanyang nararamdaman laban sa kanya. Nang gabing iyon, nang pumasok si Liwayway sa library, handa nang magulat ng kanyang mga plano para sa susunod na araw, naramdaman niya agad ang pagbabago. Si Castor ay nakatayo malapit sa bintana, nakatalikod. Ang hangin sa paligid niya ay mabigat at malamig. "Castor," tawag niya. "May problema ba? Ayos ka lang?" Dahan-dahan itong humarap. Ang kanyang mukha ay ang parehong maskara na suot niya noong una silang magkita sa simbahan. Walang emosyon. Blanko. "Saan ka galing kaninang umaga?" tanong nito. Ang boses ay patag. Nagulat si Liwayway sa tanong. "Sa paggawaan. Sinubukan kong kausapin si Manang Fe. Huwag kang magsinungaling sa akin." Putol nito. "Hindi ako nagsisinungaling." Depensa ni Liwayway, naguguluhan sa biglaang pagbabago ng pakikitungo nito. Siya ang nasaktan, siya ang pinalayas, ngunit bakit tila siya pa ang may kasalanan? Lumapit siya, dala ang sakit at pagod mula sa nangyari sa kanyang pamilya. Umaasang makahanap ng karamay dito. Ngunit ang sinalubong sa kanya ay isang pader ng yelo. "Castor, ano bang nangyayari sa'yo?" Hindi sumagot si Castor. Sa halip, lumakad ito patungo sa mesa, kinuha ang mga litrato, at inihagis ang mga ito sa ibabaw ng mesa. Kumalat ang mga ito na parang mga barahan ng kasalanan. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway nang makita ang mga litrato. Teka. Saan galing yan? Nakita ko siya sa coffee shop. Nagkataon lang. Nag-alok siya ng tulong pero ang kanyang mga paliwanag ay tila nawalan ng saysay. Ang kanyang pagkataranta, sa mata ng isang taong nilamon na ng pagdududa, ay mukhang pagkakasala. "Nagkataon lang?" Ulit ni Castor, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. "Gaano kalaki ang pagkakataon, Liwayway, na ang anak ng kaaway ko ay bigla na lang sumulpot para tulungan ka isang araw matapos palabasin ng iyong madrasta na isa kang traidor? Napakagaling ng pag-arte ninyong lahat." "Hindi totoo yan," sabi ni Liwayway. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Pinagkakatiwalaan kita." "At iyon ang pagkakamali mo," sagot ni Castor. Ang kanyang boses ay puno ng pait. "Ang tiwala ay para sa mga hangal." Lumapit siya rito. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit at sa sakit ng isang lumang sugat na muling binuksan. Tinitigan niya ang babaeng nagsimula nang wasaki ng mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. "Sabihin mo sa akin, Liwayway, magkano ang ibinayad nila sa'yo para lokohin ako?" Ang tanong ni Castor ay tumarak sa puso ni Liwayway na parang isang piraso ng yelo. "Magkano ang ibinayad nila sa'yo para lokohin ako?" Sa isang iglap, lahat ng bagay ay gumuho. Ang munting pag-asa na kanyang inipon, ang respeto na nagsimula niyang maramdaman, ang hindi inaasahang kilig na kanyang itinago, lahat ay nagkadurog-durog at naging abo. Tiningnan niya ang lalaking nasa harap niya, ang lalaking nagtanggol sa kanya, ang lalaking simula niyang pagkatiwalaan, at ang nakita niya ay isang estranghero. Isang malamig na hukom na nagpataw na ng sentensya nang hindi man lang dinirinig ang kanyang panig. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Hindi dahil sa sakit ng akusasyon, kundi dahil sa sakit ng katotohanang nag-iisa na naman siya. "Wala." Halos pabulong niyang sagot. Ang kanyang boses ay basag. Hindi na niya sinubukang magpaliwanag. Para saan pa? Ang isip nito ay sarado na. Ang tiwala nito ay wala na. Wala silang ibinayad sa akin. Tumalikod siya. Hindi na hinintay ang kanyang sagot. Bawat hakbang palayo rito ay parang isang pagtapak sa bubog. Hindi na siya lumingon. Dumiretso siya sa kanilang silid.
Ang silid na hindi niya kailanman naramdamang kanya, ang karangyaan sa paligid, ang malambot na kama, ang mga mamahaling kurtina, lahat ay tila nangungutya sa kanya. Sa katahimikan ng kwarto, kinuha niya ang kanyang lumang maleta mula sa ilalim ng kama. Walang pag-iyak, walang pagwawala. Tanging isang malamig at tahimik na paggalaw. Binuksan niya ang closet at nilagpasan ang mga eleganteng damit na ibinigay sa kanya ni Castor. Ang hinanap niya ay ang kanyang mga sariling damit na nakatago sa isang sulok. Ang mga simpleng bestida, ang mga kupas na blusa, ang mga piraso ng kanyang dating buhay. Ito lamang ang tunay na sa kanya. Dahan-dahan niya itong tinupi at inilagay sa loob ng maleta. Nang maisara niya ang maleta, ang mahinang klik ng kandado ay tila isang hudyat ng pagtatapos. Naglakad siya patungo sa dresser. Doon, sa ibabaw ng makintab na kahoy, kinuha niya ang gintong singsing sa kanyang daliri. Malamig. Mabigat. Ang simbolo ng isang kasunduang sinira ng kawalan ng tiwala. Dahan-dahan niya itong ipinatong sa ibabaw ng dresser, sa tabi mismo ng isang litrato nila mula sa kasal. Isang litrato ng dalawang estranghero na nagpapanggap. Samantala, sa bahay ng mga dimakulangan, ibang-iba ang eksena. Ang tunog ng pagbukas ng isang bote ng champagne ay pumuno sa sala. "Isang tagay!" sigaw ni Brenda. Itinaas ang kanyang baso. Para sa tagumpay. Sa wakas, naniwala rin ang aroganteng si Aguilar. Nakita ko ang mukha niya kanina, Mama. Galit na galit. Siguradong ipinatapon na niya ang pulubing iyon ngayon. Ngumiti si Imelda. Isang ngiting puno ng lason at tagumpay. Hawak niya ang isang ballpen at isang set ng mga dokumento. At sa tamang panahon, bukas na bukas din, pipirmahan na ni Marco Ilustre ang kontrata. Ang Dimakulangan Textiles at isang malaking porsyento ng Aguilar Prime Holdings mapupunta sa atin. Humigop siya mula sa kanyang baso. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Isang tagay para kay Liwayway. Ang hangal na nagsilbing perpektong pain. Hindi nila alam. Sa labas, bumubuhos ang malakas na ulan. Si Liwayway ay naglalakad sa gitna ng unos. Ang bawat patak ng ulan ay tila isang luha ng langit. Nakikidalamhati sa kanya. Ang kanyang manipis na damit ay basang-basa na. Dumidikit sa kanyang nanlalamig na balat. Ang mga ilaw ng syudad ay malalabo sa kanyang paningin dahil sa luhang walang tigil sa pag-agos. Wala siyang patutunguhan. Pinalayas siya ng kanyang ama. Pinagdudahan siya ng kanyang asawa. Ang buong mundo ay tila nagsara ng pinto para sa kanya. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Walang direksyon. Hinahayaan ng kanyang mga paa. Nadalhin siya kung saan man. Hanggang sa ang kanyang lakas ay tuluyang naubos. Napahinto siya sa isang madilim na eskinita, sumandal sa isang malamig at basang pader para sumilong. Ngunit walang masisilungan, dahan-dahan siyang napaupo sa basang semento, niyakap ang kanyang sarili para sa kaunting init. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa ginaw at sa bigat ng kanyang kabiguan. Napapikit siya, hinahayaan ng dilim. At ang tunog ng ulan, nalamunin siya. Tapos na. Suko na siya. Ngunit bigla, tumigil ang pagpatak ng ulan sa kanyang ulo. May aninong tumakip sa kanya. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang itim na payong ang nakatabon sa kanya mula sa malakas na buhos ng ulan. Sinundan niya ng tingin ng kamay na may hawak sa payong, pataas, hanggang sa makita niya ang mukha ng may-ari nito. Si Clarice, ang kanyang kapatid na palaging tahimik, ang laging nasa anino ni Brenda at Imelda. Ngunit ang mukha nito ngayon ay hindi blanko. Puno ito ng pagkakasala, ng takot at ng isang hindi inaasahang determinasyon. Nagkatitigan sila sa gitna ng malakas na ulan. Ate Liway, nagsimulang magsalita si Clarice.
Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit malinaw. Tulungan mo ako. Kailangan nating iligtas si Papa. Ang mga salita ni Clarice ay tila isang angkla sa gitna ng unos na bumabalot kay Liwayway. Kailangan nating iligtas si Papa. Tinitigan niya ang nanginginig na kapatid sa ilalim ng payong. Sa mga mata nito, nakita niya ang parehong takot na matagal nang naninirahan sa kanyang sariling puso. Ngunit ngayon, may kasama itong tapang. Isang tapang na isinilang sa desperasyon. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Liwayway. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa lakas ng ulan. Hinila siya ni Clarice papasok sa isang maliit na tindahan sa di kalayuan na may silong. Doon, sa medyo tuyong lugar, kinuha nito ang kanyang telepono mula sa bulsa. Nanginginig ang mga kamay nito habang may pinipindot sa screen. Narinig ko sila, ate, sabi ni Clarice. Ang kanyang boses ay pabulong. Sina Mama at Ate Brenda. Kagabi, akala nila tulog na ako. Ipinakita nito ang telepono kay Liwayway. Isang audio file. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Imelda ay umalingaw-ngaw mula sa speaker, malinaw at walang pagkakamali. Ang galing ng plano, hindi ba? Si Liwayway ang magiging pain. Si Castor, sa kanyang pagiging arogante, ay maniniwala sa anumang ipapakita natin sa kanya. At si Antero, matagal na siyang bulag. Bukas, mapapasa atin na ang lahat. Sumunod ang tawa ni Brenda. Isang tunog na nakakakilabot. Iyon na. Ang huling tahi na bubuo sa buong larawan ng panlilinlang. Ang ebidensyang hindi kayang pasinungalingan. Bago pa man makapagsalita si Liwayway, isang itim na kotse ang biglang huminto sa kanilang tapat. Bumukas ang pinto sa likod. Lumabas si Castor Aguilar. Ang kanyang buhok ay bahagyang basa. Ang kanyang mukha ay puno ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Liwayway dati. Isang halo ng matinding pag-aalala at malalim na pagsisisi. Ang maskara ay wala na. Liwayway, sabi nito. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng bigat. Napaatras si Liwayway. Ang sakit ng mga salitang binitawan nito kagabi ay sariwa pa. Huwag kang lalapit, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit hindi ito nakinig. Lumapit ito, bawat hakbang ay maingat, na para bang lumalapit sa isang sugatang hayop. Patawarin mo ako. Umiling si Liwayway. Hindi mo ako pinakinggan. Alam ko, sabi ni Castor. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitaw sa kanya. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Ang nakaraan. Ang lason ng nakaraan, hinayaan kong bulagin ako. Nakita ko ang mga litrato at ang nakita ko lang ay ang multo ng dati ng pagkakanulo. Hindi kita nakita. Patawarin mo ako, Liwayway. Mali ako. Ang kanyang pagsusumamo ay totoo. Walang bahid ang pagpapanggap. Nakita ito ni Liwayway sa kanyang mga mata. Narinig sa kanyang boses. Ngayon, hindi na ito tungkol sa atin. Sabi ni Liwayway, itinaas ang telepono ni Clarice. Tungkol na ito sa pagbawi ng kung anong nararapat sa atin. Pinakinggan ni Castor ang recording. Ang kanyang mukha ay naging bato. Ang pagsisisi ay napalitan ng isang malamig at nakamamatay na determinasyon. Mayroon silang meeting ng mga board members bukas ng umaga para aprubahan ang sale ng kumpanya kay Marco Ilustre. Iyon ang magiging huling araw nila. Dinala sila ni Castor sa isang hotel suite para magplano. Sa buong magdamag, habang bumubuhos pa rin ang ulan sa labas, pinagtagpi-tagpi nila ang lahat ng piraso. Ang ledger mula sa ina ni Liwayway, ang mga financial trail na natuklasan ni Castor, ang litrato ni Imelda kasama si Ilustre, at ang huling pako sa kanilang kabaong, ang audio recording ni Clarice. Si Liwayway na kanina lang ay basang-basa at nag-iisa sa isang eskinita,
ay nakaupo ngayon sa gitna ng isang war room. Ang pagod ay naroon pa, ngunit ang apoy sa kanyang mga mata ay muling nag-alab, mas maliwanag kaysa dati. Hindi na siya ang biktima. Isa na siyang mandirigma na handa ng bawiin ang kanyang kaharian. Kinabukasan, sa boardroom ng Dimakulangan Textiles, ang hangin ay puno ng tagumpay. Si Imelda, suot ang kanyang pinakamahal na damit, ay nakaupo sa kabisera ng mesa. Si Marco Ilustre ay nasa kanyang tabi, may ngiti ng isang mananalo. Si Antero Dimakulangan ay nakaupo sa isang sulok, mukhang pagod at malungkot. At sa pagpirma ng kontratang ito, nagsimula si Imelda, itinaas ang kanyang pluma. Sisimulan natin ang isang bagong kabanata para sa Dimakulangan Textiles. Hindi pa tapos ang lumang kabanata, Imelda. Ang boses na yon, kalmado ngunit puno ng kapangyarihan, ay nagpatigil sa lahat. Bumukas ang pinto. Pumasok si Liwayway. Sa kanyang likuran, si Castor Aguilar. Nanlaki ang mga mata ni Imelda. Anong ginagawa mo rito? Binabawi ko ang pag-aari ko, sagot ni Liwayway. Naglakad palapit sa mesa. Inilapag niya ang lumang ledger ng kanyang ina. Ang kumpanyang ito ay itinayo sa dugo at pawis ng aking ina. Hindi ko hahayaang sirain ito ng isang magnanakaw. Walang basihan ang iyong mga paratang. Sigaw ni Imelda, tumatayo. Talaga ba? Tanong ni Castor, lumapit at inilapag ang isang folder. Ang Golden Phoenix Trading, isang kumpanyang pag-aari ng pamilya Ilustre, ang siyang dahan-dahang pumatay sa kumpanyang ito sa pamamagitan ng overpricing, at ang lahat ng transaksyon ay inaprubahan mo. Kasama iyan sa negosyo, depensa ni Imelda, ngunit ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig. Ang pagnanakaw ay hindi negosyo, sabi ni Liwayway, at lalong hindi negosyo ang pakikipagsabuatan sa taong nagtangkang pumatay sa aking asawa. Wala kayong pruweba, sigaw ni Imelda. Mayroon, sabi ng isang mahinang boses mula sa pinto. Lahat ay napalingon. Nakatayo doon si Clarice, nanginginig ngunit determinado. Sa likod niya, ang ilang pulis. Mama, sabi ni Clarice, ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Patawarin mo ako. Itinaas niya ang kanyang telepono at pinindot ang play. Ang boses ni Imelda, puno ng pagmamayabang tungkol sa kanyang masamang plano, ay pumuno sa buong silid. Gumuho ang mundo ni Antero. Napatingin siya kay Imelda. Ang kanyang mukha ay puno ng sakit at hindi makapaniwalang katotohanan. Tapos na ang laro ni Imelda. Alam niya iyon. Sa kanyang desperasyon, sa kanyang pagkasuklam sa pagkatalo, isang hayop ang nagising sa loob niya. Sa isang mabilis na kilos, sinugod niya si Clarice. Sinunggaban niya ang sariling anak. At isang matulis na letter opener mula sa kalapit na mesa ang biglang lumitaw sa kanyang kamay. Itinutok sa leeg ng nanginginig na dalaga. Huwag kayong lalapit, sigaw ni Imelda. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Subukan ninyong lumapit at papatayin ko siya. Ang sigaw ni Imelda ay tila isang laso na napumuno sa buong silid. Nagyayelo sa lahat sa kanilang kinatatayuan. Ang mga pulis ay alerto. Ngunit ang talim ng letter opener na nakatutok sa leeg ni Clarice ay pumipigil sa kanilang gumawa ng anumang biglaang kilos. Si Clarice ay parang isang estatwa. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha at takot. Ngunit si Liwayway ay hindi natinag. Sa mga mata ng kanyang madrasta, hindi na niya nakita ang isang makapangyarihang halimaw, kundi isang desperadong babae na nasukol na. At sa mga mata ni Clarice, nakita niya ang isang kapatid na nangangailangan ng tulong. Mama, huwag po. Mahinahon, ngunit mariing sabi ni Liwayway. Dahan-dahang itinaas ang kanyang mga kamay para ipakita na wala siya ng masamang intensyon. Huwag niyo pong gawin to, anak niyo po siya. Manahimik ka. Sigaw ni Imelda, ang kanyang boses ay basag sa galit. Traidor din siya, katulad mo.
Hindi po totoo yan. Pagpapatuloy ni Liwayway, dahan-dahang humakbang palapit. Bawat pulgada ay isang panganib. Mahal ka niya. Natakot lang siya. Walang nagmamahal sa akin. Sa pag-atras ni Imelda, nadulas ito sa isang piraso ng nabitawang papel. Nawalan ito ng balanse. Sa isang iglap ng purong gulat, ang kamay nitong may hawak na letter opener ay gumalaw ng walang direksyon. Isang instinkto, hindi isang pinag-isipang desisyon. Sa isang mabilis na kilos, sumugod si Liwayway at itinulak si Clarice palayo sa kapahamakan. Naramdaman niya ang isang matulis na sakit sa kanyang braso, kasunod ng isang mainit na agos ng likido. Ang sandaling iyon ng kaguluhan ang naging pagkakataon ng mga pulis. Mabilis nilang sinunggaban si Imelda at pinusasan si Brenda na natigilan sa isang sulok ay hinuli rin dahil sa kanyang pakikipagsabwatan. Natapos na ang gulo, ngunit ang epekto nito ay ngayon palang nagsisimula. Liwayway, anak! Ang unang lumapit sa kanya ay hindi si Castor, kundi ang kanyang ama. Lumuhod si Antero sa sahig. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi habang tinitingnan ang dugong dumadaloy sa braso ng kanyang anak. Ang dugo na yon ay para sa anak ng babaeng nanloko sa kanya. Ang sakripisyong yon ang siyang tuluyang gumising sa kanya mula sa mahabang pagkakatulog. Patawarin mo ako, anak. Hikbi niya. Hinahawakan ng kamay ni Liwayway na parang isang taong nalulunod. Patawarin mo ako sa lahat, sa kahinaan ko, sa pagiging bulag ko. Patawarin mo ako. Tiningnan siya ni Liwayway. Sa wakas, nakita niya muli ang kanyang ama, ang amang minahal niya bago pa man dumating ang dilim. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Papa, ilang oras ang nakalipas. Sa isang tahimik na silid sa ospital, ang sugat ni Liwayway ay nalinis na at nabindahan. Hindi ito malalim, ngunit mag-iiwan ito ng peklat. Isang paalala ng araw na yon. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Clarice. Ang kanyang mga mata ay maga pa rin sa kaiiyak. Ate! Mahina niyang sabi. Lumapit siya sa kama at yumuko. Patawad. Sa lahat ng kasalanan ko sa'yo. Patawad. At salamat. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Tumayo ka, Clarice. Sabi ni Liwayway. Hinawakan ng kamay nito. Hindi mo kailangang yumuko. Ang ginawa mo kanina, ang pagharap mo kay mama para sa katotohanan, iyon ay sapat na. Binura na noon ang lahat ng pagkukulang mo. Pero nasaktan ka dahil sa akin. Isang sugat lang ito, sabi ni Liwayway. Mas malalim ang mga sugat na hindi nakikita at pareho tayong mayroon yan. Ngayon, pwede na nating simulan ang paghilom. Nang makaalis si Clarice, pumasok naman si Castor. Umupo ito sa silya sa tabi ng kama at tahimik na hinawakan ng kanyang kamay. Ang kamay na walang sugat. Walang nagsalita. Sa loob ng ilang sandali, hinahayaan ang kapayapaan na puna ng silid. Mayroon pa akong isang bagay na hindi nasasabi sa'yo. Nagsimulang magsalita si Castor. Ang kanyang boses ay malambing. Ang dahilan kung bakit ikaw ang pinili ko. Hindi lang ito dahil sa iyong integridad. Tumingin siya sa mga mata ni Liwayway. Ang aking ama at ang iyong ina, sila ay matalik na magkaibigan noong kanilang kabataan, bago pa man sila nagkapamilya. Mayroon silang isang pangako sa isa't isa, isang pangarap, na kung magkakaroon sila ng anak na lalaki at babae, balang araw, pag-iisahin nila ang kanilang mga pamilya. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Ang lahat ng mga piraso ng puzzle ay biglang nag-ugnay-ugnay. Kaya, oo, sabi ni Castor. Nang malaman ko ang tungkol sa Dimakulangan Textiles at sa anak na babae ni Antero Dimakulangan, naaalala ko ang kwento ni Papa. Sa simula, iyon lang ang basihan ko.
Isang lumang pangako. Ngunit nang makilala kita, Liwayway, naintindihan ko kung bakit. Nakita ko sa iyo ang lakas at kabutihan na laging ikinukwento ng aking ama tungkol sa iyong ina. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kamay nito. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong mas malalim pa sa pagsisisi, mas matindi pa sa paghanga. Puno ito ng pagmamahal. Hindi ito isang kasunduan, Liwayway. Ito ay tadhana. Ngayon, gusto kong hilingin sa'yo. Hindi bilang parte ng plano, kundi mula sa puso ko. Pakasalan mo ako muli. Tay, 6 na buwan ang lumipas. Ang proposal mula sa Japanese investors ay maganda, pero masyadong agresibo ang kanilang timeline. Hindi natin isasakripisyo ang kalidad para sa bilis. Ang boses na nagsalita ay kanya. Si Liwayway Di Makulangan Aguilar, kalmado, puno ng kumpiyansa. Nakaupo siya sa kabisera ng boardroom, ang parehong silid, kung saan minsang gumuho ang kanyang mundo. Ngayon, siya na ang nagpapatakbo nito. Ang Di Makulangan Textiles ay isinilang muli bilang Liwayway Aguilar Textiles. Ang mga lumang makina ay napalitan ng mga bago. Ang mga empleyado na dati balisa ay ngayoy puno ng sigla. At sa bawat sulok ng gusali, ang mga disenyo na minsan ay nasa kanyang pangarap lamang ay ngayoy nagiging mga magagandang tela na hinahangaan hindi lang sa bansa, kundi maging sa ibang bansa. Tumingin siya sa paligid ng mesa. Sa kanyang kanan, ang kanyang ama, si Antero. Hindi na ito ang anino ng dati. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at suporta. Sa kanyang kaliwa, si Clarice, ang kanyang kapatid, na ngayon ay head ng kanilang marketing department. Mahusay ito, puno ng mga bagong ideya at higit sa lahat, tapat. Sumasang-ayon ako kay Liwayway, sabi ni Antero. Ang pangalan ng ating pamilya ay nakasalalay sa kalidad. Iyan ang itinuro sa atin ng kanyang ina. Tumango ang lahat. Natapos ang meeting sa isang positibong tono. Habang nag-aayos sila ng mga papel, lumapit si Clarice sa kanya. Ang galing mo kanina, ate, sabi nito. May kasamang tunay na paghanga. Parang isinilang ka para gawin ito. Ngumiti si Liwayway. Hindi. Natutunan ko lang harapin ang takot ko. POV Castor. Pinapanood ni Castor ang lahat mula sa may pinto. Hindi gumagawa ng ingay. Hindi siya parte ng board, iyon ang desisyon ni Liwayway at nirespeto niya iyon. Ito ang kaharian nito. Siya ang kanyang konsorte, ang kanyang anino, ang kanyang tagapagtanggol. Ang makita itong mamuno, ang makita ang apoy. Sa mga mata nito, ang marinig, ang tibay sa kanyang boses. Ito ang nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kaligayahan na hindi kayang ibigay ng anumang deal sa negosyo. Ang babaeng minsan niyang tinawag na Pain ay ang siyang nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala. Ang babaeng sinaktan niya dahil sa kanyang mga multo ng nakaraan ay ang siyang naghilom sa kanyang mga sugat. Noong gabing iyon, ang hapagkainan sa lumang bahay ng mga Di Makulangan ay puno ng tawanan. Isang bagay na matagal nang hindi naririnig sa loob ng mga pader na yon. Si Antero, si Clarice, si Liwayway, at siya. Isang pamilya. Isang pamilyang binuo muli mula sa mga durog na piraso. Naaalala ko pa noong bata si Liwayway, sabi ni Antero, habang naghihiwa ng manok. Ayaw niyang bitawan ang mga retaso ng tela. Ginagawa niyang damit ng kanyang mga manika. Papa naman, saway ni Liwayway, bahagyang namumula. Nagtawanan sila. Tiningnan ni Castor si Liwayway at sa ilalim ng mainit na ilaw ng chandelier, nakita niya ang lahat ng dahilan kung bakit niya ito minahal. Hindi lang ang kanyang lakas, kundi pati na rin ang kanyang kahinaan. Hindi lang ang kanyang tapang, kundi pati na rin ang kanyang napakalambot na puso. POV, Liwayway at Castor. Makalipas ang isang linggo, sa isang maliit at pribadong dalampasigan sa Palawan,
Muli silang ikinasal. Walang daan-daang bisita, walang magarbong kasuotan. Tanging ang kanilang mga pamilya, ang buhangin sa kanilang mga paa, ang asul na dagat, at ang papalubog na araw. Nakatayo si Liwayway sa harap ni Castor. Suot ang isang simpleng puting bestida. Hawak niya ang mga kamay nito, mga kamay na hindi na malamig, kundi puno ng init at buhay. Ikaw, nagsimula si Liwayway. Ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ikaw ang dumating sa pinakamadilim na gabi ng buhay ko. Akala ko, isa kang tanikala. Ngunit ikaw pala ang susi na nagpalaya sa akin. Sa harap ng Diyos at ng ating mga mahal sa buhay, ipinapangako kong magiging liwanag mo ako. Tulad ng pagiging liwanag mo sa akin. Mamahalin kita sa lahat ng iyong peklat, sa lahat ng iyong lakas. Mahal kita, Castor. Hinawakan ni Castor ang kanyang pisngi. Ako, sabi niya, ang kanyang boses ay malalim at puno ng damdamin. Ako ang lalaking nagtago sa likod ng mga kasinungalingan. Ang lalaking sinara ang puso sa takot na masaktan muli. Ngunit tinuruan mo akong makita ang katotohanan. Ipinakita mo sa akin na ang tunay na katapangan ay hindi ang hindi pag-amin ng kahinaan, kundi ang pagbubukas ng iyong puso. Sa kabila nito, ikaw ang aking kapayapaan, ang aking tahanan. Ipinapangako kong aalagaan kita, poprotektahan, at mamahalin ng buong buo nang walang pag-aalinlangan habang ako'y nabubuhay. Mahal na mahal kita, Liwayway, aking Liwayway. Hinalikan nila ang isa't isa. Hindi isang halik ng kasunduan, kundi isang halik ng pangako, ng pag-ibig na sinubok ng apoy at naging mas matatag. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, magkayakap silang nakaupo sa buhanginan. Ang hangin ay sariwa, at ang tanging maririnig ay ang mahinang hampas ng mga alon. Pinanood nila ang dahan-dahang pagliwanag ng kalangitan sa silangan. Isang guhit ng kulay kahel na unti-unting naging kulay rosas at pagkatapos ay ginto. Liwayway, bulong ni Castor. Ang pangalan mo, sabi niya. Ngayon ko lang lubusang naintindihan, ito ang pangako ng isang bagong simula, pagkatapos ng bawat dilim. Ngumiti si Liwayway at isinandal ang kanyang ulo sa balikat nito. Hindi lang ito ang aking pangalan, sabi niya, habang ang unang sinag ng araw ay dumampi sa kanilang mga mukha. Ito ang ating kwento. Magkasama, pinanood nila ang pagsikat ng araw, ang kanilang liwayway, ang kanilang simula. At dito nagtatapos ang matamis na kwento ng pag-ibig ni Liwayway at Castor. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais ko pong magpasalamat sa inyo, mga minamahal kong tagapakinig, sa pagsama sa akin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat ng kwentong ito ay isa ring paglalakbay para sa akin. Bawat salitang aking tinipa ay may kasamang pagnanais na maipadama sa inyo ang bawat patak ng luha, bawat pintig ng puso, at bawat sinag ng pag-asa na naramdaman ng ating mga bida. Para sa akin, sina Liwayway at Castor ay naging higit pa sa mga karakter. Sila ay naging mga kaibigan, mga inspirasyon na nagpatunay na kahit gaano pa kadilim ang gabi, laging may bukang liwayway na naghihintay. Ang kanilang kwento ay isang paalala sa atin na ang pag-ibig ay hindi isang perpektong hardin na walang mga damo. Ito ay isang proseso ng pag-aalis ng tinik, pagdidilig, ng pag-unawa, at pagpapatubo ng panibagong tiwala mula sa mga lamat ng nakaraan. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, hindi dahil madali, kundi dahil ito ang tanging paraan upang tunay na makalaya. Naway sa pagtatapos ng kwentong ito, baunin ninyo hindi lamang ang kilig at drama, kundi pati na rin ang mensahe ng katatagan at pag-asa. Lahat tayo ay may kanya-kanyang laban, ngunit tulad ni Liwayway,
Naway lagi nating mahanap ang lakas sa loob natin upang bumangon at harapin ang umaga. Ngayon, nais ko namang pakinggan ang inyong tinig. Ano ang aral na pinakanumatak sa inyong puso? Aling bahagi ng kanilang paglalakbay ang hinding-hindi ninyo malilimutan? Mangyaring iwan po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga mensahe ang siyang nagbibigay kulay at inspirasyon sa aking pagsusulat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Maraming salamat po at pagpalain nawa kayo ng Panginoon.